itago niyo na lamang po ko sa pangalang Tim. Itong ibabahagi kong kwento sa inyo ay nangyari noong nagpasya ako magbakasyon sa bayan ng isa kong tiyahin, si Tia Isabel. Nang malaman ni Nanang at Papang na may balak akong pumunta sa bayan ng pinsan ni Nanang, ay kaagad siyang tumutol. Ayon kasi kay Nanang ay may mga aswang daw sa bayan ni Tia Isabel. Yun din daw ang dahilan kung bakit hindi raw basta-basta pinapayagan ni na Lola na pumunta sa bayang yon. Mahirap na dahil hindi natin alam kung anong klaseng tao ang ating makakasalamuha kung kaya't dapat ay mag-ingat ka. Seryosong wika ni Nanang sa akin noon. Si Papang naman ay napatango naman at saka sinabing kung talagang gusto kong pumunta roon ay payag siya basta mag-iingat lamang daw ako. Marami pang biniling si Papang noon at pinilit kong tandaan ang lahat ng yon. Nang mabatid ng isa kong pinsan na bala kong pumunta kina Tia Isabel, ay kaagad siyang nagsabi na gusto niyang sumama. Ang wika pa niya ay gusto niya ng adventure. Pero sa kasulok-sulukan ng aking utak ay ibang adventure ang kanyang tinutukoy dahil mahilig talaga si Joe sa babae. Huwag kayong basta-basta gagala roon lalo na kung sasapit na ang gabi. Paalala ni Papang sa amin. Yun nga po, Kabanong. Nung matapos naming ihanda ang aming mga damit na dadalhin, ay kaagad kaming bumiyahe. Habang nasa biyahe kami, ay panay ang tingin namin sa aming paligid dahil nakamamangha ang mga tanawin. Probinsya talaga ang setup dahil kung hindi talahibaan ang aming makikita at palayan, ay mga punong kahoy naman na nakahilera sa gilid ng kalsada ang aming nakikita. Humigit kumulang 3 oras ang aming naging biyahe hanggang sa marating namin ang bayan ni Tia Isabel. Kaagad kami nagtanong-tanong kung saan ang sakayan patungo sa baryo nila. Hanggang sa nakarating kami sa paradahan ng mga tricycle na ang ruta ay kina Tia Isabel. Nako mga totoy, ano ang gagawin niyo ron? Baka maging hapunan lang kayo. Pabirong wika ng isang tsuper sa amin. Hindi kaagad ako nakaimik dahil sa winika niya dahil naalala ko ang paalala ni Papang. Ilang sandali pa ay kaagad na sumabat sa aming usapan ng isang driver. Ano ka ba, Berting? Huwag mo silang takutin. Hindi naman totoo mga aswang Isa pa ay moderno na ang panahon sa ngayon. Kaya malabong magkatotoo yung pananakot mo sa kanila. Napangisi naman ng driver na nananakot sa amin. Nalata siguro ng isang tsuper na naapektuhan kami ng sinabi ng kasama niya. Kaya siya na ang nagpresenta na magatid sa amin sa baryo ni Tia Isabel. Nagpakilala siyang si Rudy sa amin at nakapag-asawa sa kabilang barangay ni Tia. Habang bumabiyahe patungo sa baryo ni Tia Isabel, ay nakipagkwentuhan siya sa amin. Ayon pa sa kanya, sa tagal daw niyang nakatira sa baryo ng kanyang asawa, ay wala naman siyang nabalitang may aswang sa baryo ni Tia Isabel. Ang sabi pa niya ay marahil ay nauso lamang ang usaping yon dahil sinisira dati ng Gobernador Silio ang kabesa de barangay ng nasabing baryo. Yun daw marahil ang rason kung bakit kailangan sa modernong panahon ay nakatatak na sa pangalan ng baryo ni Tia Isabel ang bansag na baryo ng mga aswang. Napatango na lang kami sa kwento ni Kuya Rudy at kahit papano ay naging panatag ang loob namin ng aking pinsan. Nang malapit na kami sa baryo ni Tia Isabel ay nanibago kami sa tanawing aming nakikita. Unang beses kasi namin yun kung kaya medyo kuryoso pa kami sa aming paligid. Halos makakalayo ang mga kabahayan at may mga puno sa paligid ng bawat bahay. Halata talaga sa kanila na pagsasaka ang ikinabubuhay ng mga tao sa baryong yon. Nang makarating kami sa baryo ni Tia Isabel, ay muli kaming nagtanong sa mga tao kung saan ang bahay ng aking tiyahin. Nung una ay medyo kinikilabutan pa ako dahil parang may ibig ipahiwatig ang mga titig nila sa amin. Pakiramdam ko noon ay may masama silang balak sa amin ng aking pinsan. Nawala lamang iniisip kong yun nang ipatid kami ng isang matandang babae sa apo niya sa bahay ni Tia Isabel. Mga mababait naman pala sila. Baka nanibago lang sa pagbumukha namin kaya kung gano'n na lang makatitig. Wika ko sa aking sarili habang naglalakad patungo sa bahay ni Tia Isabel. Humigit kumulang 6 na minuto ang aming nilakad hanggang sa makarating kami kina Tia Isabel. Nagulat pa siya na makita kami ni Joe at napatakbo para salubungin kami. Hindi raw niya inaasahan pupunta kami ng araw na yon dahil akala niya ay sa mga susunod pa na mga linggo.
Nagpasalamat kami sa batang nagatid sa amin at kaagad din kaming inakay ng aming tiyahin papasok sa kanyang bahay. Nako, pagpasensyaan nyo na ang aming baryo at napakalayo. Pati na rin tong aming bahay. Nahihiyang wika ng aming tiyahin. Naabutan namin kumakain ng asawang Tia Isabel na si Tio Carlito. Kung kaya pinasabay na lamang nila kami sa kanyang pagkain. Habang kumakain noon ay nagkwentuhan kami tungkol sa mga nangyayari sa aming paligid at maging sa buhay ng bawat pamilya. Naikwento rin ni Tia Isabel ang pinagsamaan nila ni Nanang, bagay na siyang ikinutuwa ko. Pagkatapos namin kumain ay pumesto kami sa papag na nasa likod ng bahay ni Tia Isabel at doon ipinagpatuloy ang pakikipagkwentuhan. Nako mga pamangkin, huwag pala kayo basta-basta na lang lalayo sa bakuran namin ha. Lalo na kung malapit ng dumilim. Baka kasi may mga nilalang na iba ang hininga na makakasalubong nyo. Hindi kagad namin natumbok ang ibig sabihin ni Tia Isabel. Kung kaya si Tio Carlito na lang ang nagpaliwanag. Baka kasi may makasalubong kayong hindi nating kauri. Napatungo kami sa sinabing yun ni Tio Carlito dahil nabatid naming mga engkanto o aswang ang tinutukoy niya. Hindi ko alam kung siseryosohin ko ang winikang yun ni Tio Carlito, pero kahit ganon ay minabuti ko na lamang na manahimik. Si John naman ay nanahimik na lang din at panay ang titig at kindat sa akin. Nagpasya kaming matulog muna para makabawi ng lakas dahil pagod kami sa aming naging biyahe. Noong magising kami ay wala na sina Tio Carlito at Tia Isabel, kung kaya't minabuti namin na pumasok na lamang sa bahay nila. Nalaman naming mag-aalas 4 na pala yun ng hapon at naghahanda sila ng pagtimpla ng kape. Ano? Magkakabi ba kayo? Tanong sa amin ni Tio Carlito. Napailing na lamang kami ni Joe at saka sinabing ninervyusin lamang kami kung magkakape kami. Sa halip na uminom ng kape ay nagpaalam kami sa tiyo at sa tiya namin na maglilibot kami sa paligid at babalik din kami kaagad bago magdilim. Pumayag naman ang mag-asawa at sinabing wag na lamang kaming lalayo at bumalik kaagad kami. Parang mga baka kaming napakawalan sa aming mga kulungan ng mga oras na yon. Naguunahan kami ng aking pinsan sa pagtakbo patungo sa kalsada hanggang sa natigil lamang kami dahil may nakasalubong kaming isang babae. Nang nakahinto na kami ay tinitigan namin siya habang naglalakad patungo sa aming direksyon. Hindi ko alam kung nahihiya siya dahil sa aming titig pero katakatakang napapayuko siya at hindi makatitig ng direkta sa amin. Ay, ako nga pala si Joe at saka itong pinsang ko si Tim. Wika ni Joe sabay lahad ng kanyang kamay sa babae. Hindi kaagad umimik pero ilang segundo pa ang lumipas ay nagpakilala rin itong si Lynn. Pero hindi siya nakipagkamay kay Joe at pilit pa rin iniiwas sa amin ang kanyang mga mata. Aaminin kong nahiwagaan ako sa babaeng yun subalit imbis na namangha ay kilabot ang aking naramdaman. Lalo na nang bigla yung tumakbo nang hindi man lang nagpapaalam sa amin. Hala insan, baka aswang yun. Biro ko kay Joe. Pero tanging nakakalokong ngisi lamang ang naging tugon niya sa akin. Nagpatuloy kami sa aming paglalakad noon, patungo sa plaza ng baryong yun. Nang makarating kami sa kanilang kapilya, ay naupo kami sa bench na nasa harapan. Ilang sandali pa ay nayaya ko na si Joe na umuwi dahil pinagtitinginan kami ng mga taong dumadaan at matatalim pa ang titig nila. Nahalata na rin siguro yun ni Joe kung kaya't napatayo kami sa aming kinauupuan at nagpasyang umuwi na lamang kina Tia Isabel. Pagka-uwi namin kina Tia Isabel ay kaagad niya kaming inusisa kung saan kami pumunta at medyo natagalan kami. Imbis na sabihin namin kung saan kami nagtungo ay ibinaling ni Joe ang usapan sa pamamagitan ng pagtatanong tungkol kay Lynn. Akala ko nga ay matutuwa sila dahil may nakilala kami sa kanilang baryo. Subalit napalunok na lamang ako ng aking laway nang pagsabihan kami ng aming Tio Carlito. Makipagkaibigan kayo sa lahat ng taga rito, pero huwag na huwag kay Lynn at sa mga magulang niya. Saglit na natigil si Tio sa pagsasalita niya at napatitig kay Tia Isabel. Akala namin ay magagalit si Tia sa sinabi ni Tio Carlito. Pero sa halip na magalit ay dinugtungan niya ang sinabi ng asawa niya. Malakas kasi ang ugong ng balita rito sa baryo na aswang ang pamilya nila Lynn at malamang sa malamang ay nahawaan na rin siya. Napabuntong hininga pa noon si Tia kung kaya hinintay namin na magsalita ulit siya. Minsan kasi ay nahuli ng mga taga-baryo na nakaupong palakas si Lynn sa daan na malapit sa ilog. Nang lapitan nila siya at tanungin kung ano ang ginagawa,
ay nagulat ang mga lalaki dahil naglalaway daw si Lynn at nagbabaga ang mga mata niya. Kinabahan daw ang mga kalalakihan at dahil doon ay napatakbo sila. Nang makalayo na ay nilingon nila si Lynn at saka inilawan. Subalit wala na siya sa kanyang pwesto. Nagsitayuan ang mga balahibo namin sa buong katawan dahil sa kinuwento ni Tia Sabel. Parang nagsisi kami ni John na nagtungo kami sa kanila upang magbakasyon. Nahalata siguro ni Tia Sabel na natakot kami ng aking pinsan. Kung kaya para malibang kami ay pinakiusapan niya kaming tumulong sa kanya sa paghahanda ng hapunan. Makalipas ang humigit kumulang 1 oras ay natapos na rin ang pagluluto ni Tia at nagsimula na kaming kumain. Habang kumakain kami ay natigilan ako nang bigla akong makarinig ng mahinang huni ng tiktik sa labas. Aswang po ba yun? Tanong ko kina Tia Isabel. Huwag mo na lamang intindihin. Dadaan lang yan. Wika ni Tia Isabel. Ilang sandali pa ay mas bumilis ang huni ng tiktik na yon hanggang sa may narinig na kaming pagaspas sa bandang ibabaw ng bubungan. Dahil doon, natigilan na kami ni Joe sa pagkain at napatingala sa bubungan. Dumaan na kayo! Huwag niyong takutin ang mga bisita namin dahil kilalang kilala ko kayo! Sigaw ni Tio Carlito sa humuhuning tiktik. Biglang natahimik ang tiktik na inakala naming umalis na. Subalit napatayo kaming pareho ni Joe nang may kumalampag sa ibabaw ng bubungan na sinundan ng mabilis at sobrang hinang huni ng tiktik. Simon! Asunsyon! Pag hindi kayo umalis, bukas siguradong kayo ang aalis sa balyong ito! Galit na sigaw ni Tio. Napakunot noon na lamang kami sa mga binabanggit na pangalan ni Tio. Ilang sandali pa noon ay may narinig kaming pagaspas ng pakpak na palayo sa bahay. Doon lamang kami nakahinga ng maluwag. Nahalata marahil ni Tia na napakunot noo kami nang may binanggit na pangalan si Tio kaya nagsalita siya. Simon at Asunsyon, sila ang mga magulang na nakasalubong nyo kaninang si Lynn. Medyo naging kabado kami magmula ng gabing yun. Pero mabuti na lamang at hindi na bumalik pa ang mag-asawang aswang na yon. Wakas.